Ang pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula. Nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Filisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung may labanang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa Dagat na Pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Ehipto. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos. Kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. 14 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at Dagat na Pula, at magkampo sila roon, sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal-Zephon. Iisipin ng Paraon na nagkaligaw-ligaw kayo, at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso, at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng Faraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng Dagat na Pula, malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal-Zephon. Nang papalapit na ang Paraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa ring humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon.
Pagkatapos lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel. Ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa, at tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga ngabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy, at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, "Umatras na lang tayo sa mga Israelita, dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila." Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa dagat, para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo, at ang karwahe nila at ang mga ngabayo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga ngabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila, pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, at nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo, at dahil dito, iginalang nila ang Panginoon, at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises.